So welcome guys sa ating market update for this week, no? So date yun ay July 27. So review natin nangyari last week sa gold, no? So recently, so nalaman natin na tumaas yung gold dahil yan sa fear na possible na i-resign ni Trump si Powell. Then nakita natin nag-drop, no? Dahil opposite yung nangyari dahil wala naman masyadong conflict doon, no? Nakita natin nag-drop yung gold. So nagkaroon ng massive optimism sa market and dahil rin yan sa tariff, no? And sa USD naman nakita natin na so nag-rebound na pababa. So previous week bullish bias tayo sa USD, no? Nakita natin nag-bullish move, then nag-rebound, then possible nag-bullish move ulit, no? So i-retest ulit yan, possible tumaas ulit ang USD. So far this week, bullish bias tayo sa USD currency, no? Sa gold naman, so tingnan natin, no, sa daily. So makita natin nagkaroon ng two opposite move, no? Nag-bullish move last week, then nag-drop, no? So tingnan natin sa weekly, possible mag-continue yung bearish sentiment, no? Based pa lang sa formation ng candle last week, possible mag-continue yan, no? Possible mag-pullback mo pataas, then continue yung bearish move. So mag-sell tayo sa gold, maghanap tayo ng bullish move muna or pullback higher, then dun tayo maghanap ng sell position, no? So pwede siyang scalp, day trade or swing trade, no? Depende sa trading style mo. So titingnan lang natin yung anong mangyayari next week, no? Kung ano yung mga fundamentals in play. So sa investing, so tingnan natin yung economic calendar for next week. So meron tayo sa Tuesday, JOLTS job openings, no? Central Bank Consumer Confidence. Sa Wednesday naman meron tayong ADP, Non-Farm Employment, GDP. And then sa Canada naman meron tayong interest rate decision and GDP sa Eurozone, no? Then so Wednesday, Fed interest rate decision and FOMC press conference, no? Abangan natin 'yan dahil major impact niyan sa market lalo na sa USD and sa gold. So dapat alam natin yung mga impact ng mga fundamentals na 'yan, no? Dahil ayun yung papagalaw ng market. Sa Thursday, meron tayong CPI, inflation data sa Eurozone, initial jobless claims and PMI sa US. And sa Friday, meron tayong non-farm payroll dahil August na next month, no? August 1. Then nasakto Friday, kaya meron tayong NFP. So next week is major market yan, no? Dahil madami tayong fundamental driver, no? Non-jobs data, NFP, mga jobs data, no, sa US. So tingnan natin yan for impact niyan sa gold, USD, no? And also Bitcoin. So right now, for next week, anticipate natin na possible i-retest ng gold yung key level sa taas, no? Based sa trading system natin, yung mga automatic key levels. Possible i-retest yan. If ni-retest yan and nagkaroon ng rejection, bearish momentum, no, possible mag-pullback lower ulit ang gold. As long as same pa rin yung narrative or yung sentiment ng market next week. USD bullish sentiment, no? Then wala masyadong fear sa market or no conflict, no? If wala masyadong ganon, possible bearish move ulit tayo sa gold. Dahil titingnan natin yung sentiment na nangyari sa previous week is malakas yung bearish momentum, no? Tingnan natin sa higher time frame sa gold. So if mag-hold tong key level na to sa 3,330 price level, no? Nasa H4 time frame tayo, no? If mag-hold above yan, possible mag-pull back higher, no? Then if after mag-pull back higher, doon tayo maghanap ng sell setup, no? Depende, possible dito i-retest yung key level dyan sa taas.
Then dun tayo maghanap ng sell position. Sa Bitcoin, tingnan natin ang nangyari. Sa Bitcoin, nakita natin naka-recover siya yung last week, no? Nung Friday, nagkaroon ng buy signal galing sa trading system natin, tumaas siya. So, if sa higher time frame tayo guys, mas mataas yung accuracy ng mga signal galing sa trading system, no? Non-repeat yan, ibig sabihin hindi siya nagbabago ng position. If lumabas yung signal dyan lang siya lalabas. So, may buy signal tayo dito, then nakita natin tumaas yung Bitcoin, no? Same rin dito sa gold, may sell signal sa taas. So, yung purpose lang naman ng buy and sell signal natin para ma-identify natin yung swing low and swing high ng market structure, no? So, example, yung market, di ba? Taas baba lang yan. Yung sa taas ay yung tinatawag na swing high, yung sa baba swing low, no? Then, lalabas lang yung mga signal na yan during sa swing high or swing low. So, may mga false signal rin yan, no? Kaya, kailangan natin tingnan yung market structure, market sentiment, and fundamentals, no? If one-sided lang yung market, na pataas lang yung direction, syempre mag-create yan ng mga sell signal for opportunity ng sell. And doon natin identify na false signal yan dahil one-sided yung market, depende sa price action, market structure, fundamentals, or market sentiment. So kaya dapat alam natin tong apat na to, no? Aralin natin yan sa course natin para ma-identify kung saan yung mga one-sided move ng market, no? Or malakas yung fundamentals, malakas yung momentum, no? Ayan. So sa Nasdaq naman, so ito yung kadalasan tinitrade natin, no, sa US stock market. So maganda ito yung trade dahil malakas yung volume nito during New York Stock Exchange Open or New York session, no? Usually titrade natin ito during 9 PM onwards, no? So makita natin dito may sell signal sa taas, may buy signal, no? So pwede natin gamitin yung system natin for entries and gamitin yung market bias for confirmation natin kung ano yung, so ito lagay natin. So magiging bearish bias tayo sa lower time frame, and sa higher time frame naman depende, no, kung ano yung trading style mo. Pwede kang scalper, magbe-base ka sa lower time frame bias, and if day trader ka or swing trader, mag-base ka sa higher time frame bias. So example dito, bullish bias tayo sa higher time frame, then if day trader ka or swing trader, mag-focus ka sa bullish bias na nakalagay dito, no, dahil sa higher time frame. And maghanap ka lang ng buy position, no? Then if scalper ka naman, pwede mo i-take advantage yung mga pullback lower na to. Dahil possible mag-pullback yan, no? So example lang. So gawa tayong ano, backtest natin, no? Alam na nangyari sa market. Dito. So titingnan natin yung market bias dito, ha. Kaya natin. So, pwede natin i-backtest yan. Makita natin yung bias, no? So, makita natin sa lower time frame, bearish bias, no? So, if mag-scalp tayo ng sell, so maganda mag-scalp dito dahil yung price is nasa above siya ng key level dito. And bakit tayo mag-sell? Dahil ito target natin yung key level sa baba, no? Possible i-retest na market yan. Then, pwede tayo mag-enter ng sell dyan. Example lang to, ha. Target natin yung key level sa taas. So make sure yung yung take profit mas mataas sa stop loss natin, no? So pwede mo i-move yung stop loss sa break even. Yun, an example, di ba? Na-hit yung key level sa baba, ni-retest ng market tong key level na to. Yung key level na yan, no? Then may sell signal tayo sa taas. So maganda mag-sell entry. Then sa market bias naman, lower time frame, no? So ayun example, no? Sa paggamit ng trading system natin, i-base natin sa
mga confirmation natin, no? And sa signal and sa key level. So, ayan. So, dito rin sa Bitcoin sa 1 hour time frame makita natin nag-drop, no, nung last week. So makita natin dito naka-recover na siya, makita natin may buy signal dito. Then nag-break above sa key level, no? Then nag-continue yung bullish bias, no? Based sa hard time frame, bullish bias yan ng 3 days na, no? So if swing trader ka, day trader, sundin mo lang yung bias sa hard time frame, no? Ayan. So question guys about sa market update natin. So ano sentiment mo sa UJ, USDN? Tingnan natin. Ano yan? So sa hard time frame bullish bias tayo sa USDN, no? So possible mag-pull back lower sa key level. So if bullish tayo, wait natin mag-pull back lower sa key level, no? Then doon tayo maghanap ng possible entry position based sa key levels natin. As long as yung hard time frame ay bullish bias, no? Pwede natin sundin yan yung market bias natin. Then if mag-break below sa key level, no? Na mag-break below, i-retest yung previous key level natin. No, possible mag-continue yung bearish move, i-retest to. If meron tayong sentiment na malakas ang yen or may fear tayo sa market na possible mag-pull back lower sa UJ, no? Pero if wala, if swing trader ka, so mas maganda maghintay ng best entry position, no? If mag-pull back lower dito, and dun ka maghanap ng buy position. So ayun yung first, yung deeper pullback or dito sa key level na to, i-retest ng market and dyan ka mag-enter ng buy. So sa trading system natin may mga settings yan guys, yung may ma-access sa system natin, pwede nyo yan i-customize depende sa style nyo. So pwede nyo ilabas lang yung isang key level. Yan, pwede nyo i-customize yung signal natin, pwede nyo i-hide or i-buy only lang lalabas or sell only, no? Depende sa market bias and sa fundamentals, no? If bullish yung market, syempre, iwasan natin yung sell signal, no? Then if bearish naman yung market, yung fundamentals, iwasan natin yung buy signal, no? Sa H4, okay. USDN. So, ayan. So, if titingnan natin yung hard time frame, no? So, bullish market structure sa USDN, if titingnan natin sa hard time frame, ilang weeks na tayo pataas sa sa Nasdaq pala yun. So, makita natin, so recently nagkaroon ng pullback higher sa USDN, then malakas yung bearish momentum ng previous months, no? And ngayon naka-recover na siya, possible mag-continue yung bullish move na to. So continue yung USD pullback, di ba? So alam na natin yung USD may correlation yan sa USD index na ipataas to, then pataas rin tong USDN. So ayun yung correlation na pwede natin gamitin. If yung bias natin sa USD is bullish, na possible mag-pullback lower,
Tataas yan. Then, ganun rin yung same bias sa USD yan, no? Dahil USD rin to na possible pullback lower muna, then continue yung bullish bias. So, any more question guys sa market update sa gold, USD? So, ayun lang muna sa market update natin.